pasyente na may cancer at diabetes. Pinag-aaralan po ngayon ng Kongreso na kung maaari ay bigyan na rin ng discount para sa kanilang mga gamot at pa-ospital. Yan po ang iminungkahe mismo ni House Speaker Martin Romualdez at ilang mga mambabatas. Dahil sa sobrang mahal daw kasi by Aljo mga chemotherapy. Yeah. Pero 60,000 ang isa. Dialysis. Dialysis, 1,000. Kung 3 times ka a week, ay yung nilagay na gamot, 1,000 pala yun. 3,000 din. O 3,000 linggo-linggo, times 4. O by 12 din. Oo. At lifetime na yun. Nako. Oo. Ay mabigyan sana ng medical discount sa mga pasyenteng may ganitong uri ng sakit. Magandang balita ito. Ay, so ito ngayon, nasa linya si Dr. Jose Rene De Grano, ang Pangulo po ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated. Dr. De Grano, good morning. This is Erwin Tulfo again and Aljo Bendijo. We are live at PTV Network and Radyo Pilipinas nationwide. Good morning po, Doctor. Good morning po, Erwin and Aljo. Aljo po. Opo. Aljo. Good morning po, Doc. What is your take, sir, on the plan of the Speaker and some lawmakers na to push for a law para mabigyan ng discounts itong may mga cancer patients natin, ang diabetic patients na nagpa-dialysis 3 times a week, yung mga chemotherapy na sobra kasing mahal, para makakuha naman sila ng discount. What is your take on this, Dr. De Grano? Maganda pong panukala yan. Actually, ito pong cancer at saka diabetes. Ano po yan? Lifetime disease na po yan. Opo. At kahit po sabihin natin sa cancer, may tinatawag tayong remission. Opo. Hindi po natin masasabi na hindi na uulit. Kadalasan po yan after ilang years na walang cancer na tinatawag o remission, bumabalik po. Sa akin po, mas maganda nga po kung pwedeng sagutin lahat ng kanilang hospitalization. Sagutin lahat. Kaya alam niyo po, hindi yan tuloy-tuloy po ang yan, ang pagpapagamot ng mga Gamutan. yan. Opo. Ang medyo mabigat kasi, Dr. De Grano, yung po mga chemotherapy na 60,000 per session, 60 plus, 80 plus, medyo mabigat. Tapos sasabihin 10 times ka magpapagano, sobrang bigat. So, ang tanong ko dito susunod, kailan ba usually ang mga chemotherapy? Pag stage 1 pa lang, stage 2, lalo na ito may mga breast cancer. Ito rin karamihan ay kinamamatay ng mga Pilipinang mga babae, breast cancer. Ay, nasa anong stage po na sinasabi ng doktor, magpa-chemotherapy ka na? Anong stage po ng cancer, sir? Depende po yan. Anong stage, Pero siyempre, mas lower po ang stage, mas maganda ang survival rate. So, mga stage 1? So, stage 1 po, mas maganda. Hindi po ba nakukuha pa lang sa gamot yan pag stage 1? Sa stage 2 usually ang mga chemo? Depende po. Yung iba po, yung nga pong stage 0 sinasabi, pag naoperahan, hindi na kailangan yung chemo. Pero yung iba po, kailangan po rin pa rin po ang chemotherapy. At yun po, siguro po, dapat kontrolin natin yung cost po. Cost. Yung mga chemotherapeutic agents na yan. Okay. Yun po yung plano na 10 to 20% siguro, doktor. Pero tama po kayo, sana librehin na lang. Pero mabigat-bigat po para sa PhilHealth po natin. Medyo baka umaray na po dahil yung gusto pa rin po ni Speaker nga, kung pwede, sagutin nila yung 50% ng hospital bill. Private o government po yan. Umaaray po yung PhilHealth. Opo, maganda po yun. Basta po kami babayaran, wala po problema. Naintindihan ko po. Hayaan nyo po, Doc. Habang nandito tayo, pababayaran ko na pababayaran sa PhilHealth yung kanilang mga atraso po sa mga hospital. Salamat po. Salamat po. Okay. Yeah. Opo. Thank you po. Maraming salamat po, Dr. Jose Rene De Grano, Private Hospital Association of the Philippines. Good morning po.